Welcome to this week's episode of the Word of the Lord, and I am recording from our home in Bulacan, Philippines. And today I have a very special privilege to share with you an interview of my very own mother, Mrs. Rosalia Tolentino. My production staff gave me an idea to interview my mom as she celebrates her 91st birthday this year. Because my mother may be speaking in our native language, we will be providing translation below. Thank you. Welcome, Nanay. Thank you very much for the greetings. Of all the scripture passages that you have heard or read so far, what is your most favorite? Sa Tagalog, sa dinami-dami ng salita ng Diyos na inyong nabasa o napakinggan, ano ang inyong pinakapaborito na tumimo sa inyong puso at isipan? Magdasal at magmahalang magkakapatid. Bakit yung magdasal at magmahalan ang magkakapatid? Kasi nandun ang pagtitinginan nila, lalong magmamahalan kung nagtitinginan. My mom is referring probably to the letter of St. Paul to the Thessalonians, wherein St. Paul was saying, "Rejoice always, pray without ceasing," or she may be referring also to the very own words of our Lord Jesus in the Gospel of St. Luke, wherein Jesus said, "Always pray." And she might also be referring to the letter or the Gospel of St. John, where Jesus said, "Love one another as I have loved you." Ano ang laman ng panalangin ng isang 91-year-old person? Or in English, what is the content of the prayer of a 91-year-old person? Ang aking panalangin, mabigyan pa ako ng mahabang buhay na masaksihan ko ang mga anak kong magsama-sama ng mabuti para pagpalain sila ng Panginoon. Gaano kayo kadalas magdasal, or how often do you pray? Nagdadasal ako bago ako matulog at pagkagising, bago ako tumayo. Ano ang inyong mga dasal? Ay pagkagising, salamat po sa iyo, Panginoon, at nagising ako maayos. Palakasin mo po ako sa maghapon dating. Amen. You know, it's interesting to know the prayer of an elderly woman and how they are continuously blessed by the Lord. My mom is basically saying that the content of her prayers are two. First, a continued blessing for long life, but not just long life, rather a quality life, a life full of health and energy. But at the same time, she's praying that her own children will continue to have love for each other or for one another. And she's also saying that she pray always, and she pray in the evening and in the morning to give praise and thanksgiving to God for the gift of life. Kung mayroon kayong mga salita o mensahe na gustong sabihin sa inyong mga mahal sa buhay o mga nakakakilala sa inyo, ano yon? If you have any words of wisdom or message to your friends, especially to your family, what will be it? Ang masasabi ko, lalo sa mga anak ko, magmahalan sila at magtingin ng mabubuti. At isang pandagdag pampahabang buhay kung nagkakasama-sama. Nagkakasama-sama. Tama ng maayos. Ng maayos. Mayroon pa ba kayong nais idagdag? Do you have any other words that you want to say? Magmahalan sila. Sinong sila? Ang aking mga anak. At sa mga tao namang nakakilala sa akin, maisip sanang kung minsan
nasasabi ko rin ang mga salitang mabuti. Gaya ng manalangin tayo palagi at umasa tayo pagpapalain. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Ano ang nagpapasaya sa aking nanay ngayon? What brings joy to my mom these days? Nabubuhay ako ng payapa dahil ang mga anak ko, pag meron akong pinagbilin, hindi pwedeng hindi bibilin at nasusunod ang aking gusto. Kung mayroon kayong iiwan sa mundong ito, if you are going to leave something in this world, ano yon? What would be it? Ang masasabi ko lang ay maalala sana na ang biling ko, magmahalan silang lahat at magtinginan ang aking mga anak. Nang sa gayon, maisip nila yung aking sinasabi. This is a very tough question, Nanay, but I'm going to ask it. Ito'y mahirap na katanungan, pero itatanong ko pa rin. Sa panahong kayo'y lilisan sa mundong ito, paano ninyo kayo nais maalala ng mga tao? How do you like to be remembered by those people who love you? Maaaring matanong mga inang tao, napakarami kang anak sa Tuseng, nabuhay na lahat, nakapag-aral pa. At sa ngayon, marami nga pumupuna. Bata ko nakapagpa-aral ka ng pare, nakatapos ng marsing isang anak ka. Lahat naman sila ay natuto ng mamuhay ng tama. At lahat naman ng anak ko, marunong maghanap buhay. Yan ay isang halimbawa na naibigay ko sa kanilang. Kung ano nakita nila sa akin, sila nang ginagaya. Ang maghanap buhay, kasi habang panahon ako naghanap buhay, buot maliit ang mga anak ko. Hanggang sa tumanda, hanggang makatapos, talagang itinagod kong makatapos silang pareho. Isang nurse at isang pare. Sa ngayon, pinakikinabangan ko ang aking pinaghirapan. May pare akong anak, may nurse akong anak, at may isang anak pa akong nasa Amerika. Napag-aral ko din kahit papano. At marami kayong anak. Marami akong anak. Hindi lang 3, kundi 11. Sa 11 na yun, 10 ang natira. Pero pinaka-the best, si Father. May kasama pang pambobola to. Ito. Sige lang. As you can see, I am speechless in my interview with my mom. You know, what can you say before a 91-year-old mother except to listen to her own wisdom that she wants to impart to this world? All I can say, Nanay, is I love you and we love you and we will be here for you to care for you forever. Thank you, Father. Sa mga anak ko, mahal ko kayong lahat. Thank you, Nay. Love you.